Bawat flood control project gaya ng mga dike, dapat daw may Environmental Clearance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibig sabihin, pinag-aralan ng epekto nito sa kalikasan at komunidad at dapat alam kung saan dadaloy ang naipong tubig. Pero ayon mismo sa Department of Public Works and Highways, mahigit 8,000 flood control projects na ininspeksyon nila ang walang ECC. Kabilang dito ang natuklasang 421 ghost projects. For the projects that we have visited and investigated, wala pong ni isang flood control project na may ECC. Dagdag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, ni walang building permit ang ilang flood control project. Ang DENR nangakong paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa Interagency Subcommittee kaugnay ng pagmumonitor sa flood control projects. Kasunod yan ang isiniwalat ni DENR USEC CP David na may ilang proyekto na mas lalong nagpapalala umano ng baha. Gaya ng isang proyekto sa Laguna de Bay na hindi raw pala flood control project kundi reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, wala itong koordinasyon sa kanila. Nagpadala po kami ng inspector sa area. Ang title po ng proyekto ay Improvement of Laguna Lakeshore Area. Very generic. And then may isa pong project nakalagay naman, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure along Laguna Lakeshore. Malaki na po itong proyekto kaya and then in phases po siya. Kasi po dito sa karatula na nakapaskil sa area po, may mga phase 1 to phase 5 na po itong. Sabi ng LLDA, DPWH Metro Manila District Engineering Office ang implementing agency nito. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ang Senate Blue Ribbon Committee, inaasahang ipagpapatuloy sa Nobyembre ang pagdinig kaugnay ng flood control projects. Handa na raw si Senador Ping Lacson na pamunuan muli ito kung ibabalik siyang chairman ng komite. May iimbitahan daw siyang isang very important witness pero hindi niya sinabi kung sino ito. Palak din niyang lawakan ng investigasyon, hindi lang sa flood control projects, kundi pati sa ibang maanumalyang proyekto gaya ng farm-to-market roads. Mas lalawak pa yung, at may mga may mga madadagdag ng mga pangalan na medyo malalaki. May government officials, may civilian pa nga eh. Ipatatawag din ng komite si Retired Technical Sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasabpina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025.